Thus, the revelation of a mystery determine the beginning of its existence. Sa madaling salita, mga kapatid, generally speaking, pag sinabi kasi sa King James Bible na mystery, ayon po sa definition, mga kapatid, ng Romans 16:25, the mystery means secret. Okay? Secret. Kapag kabo ba ang isang bagay na sikreto o itinago ay nakatago pa, nangangahulugan ba ito na hindi pa nagsisimula ang kanyang pag-iral? Ayan. Possible po ba, mga kapatid, na magsisimula lamang yung isang entity o yung isang bagay na ito, mga kapatid, kapag ka po na-reveal na? Ayan. So, maganda pong tanong yan. I-apply po natin yan pagdating po sa usapin ng body of Christ or ng church, mga kapatid. Example, meron po akong nasa bulsa. Mayroon pong laman ang aking bulsa, mga kapatid. Dahil ba sa hindi ko pa ito nire-reveal, nangangahulugan po ba ito na wala pa sa aking bulsa? Di ho ba mas tamang isipin na before ma-reveal ang isang bagay ay umiiral na? Yan. Okay? So, yun po ang katotohanan, mga kapatid. Okay, kagaya po ng akin pong na-post na sa atin pong Facebook account, may 5 pong grupo ng dispensationalists, mga kapatid. At ito po ay number 1, atin pong babalikan ng konti. Number 1, yung tinatawag na progressive dispensationalists. Pangalawa po, mga kapatid, ay classic dispensationalists. Pangatlo ay moderate dispensationalists. Number 4 ay mid-ax dispensationalists. At ang panglima po ay ultra dispensationalists. Kung pag-uusapan po ang pagsisimula ng church o kung kailan nagsimula ang New Testament church, yung bagong tipang simbahan, sapagkat meron pong church sa ibang panahon. Okay? Pero hindi po lahat ng church na mababasa sa Bible ay tumutukoy sa church kung saan naroroon tayo o doon po tayo kabilang. Ano po, mga kapatid? So, doon po sa number 1, sana ma-memorize nyo na po ito. Number 1 is progressive dispensationalists. Naniniwala po sila na before the death of Christ ay nagsimula na po ang church ng New Testament. Okay? Doon lang muna tayo mag-focus sa paniniwala nila kung kailan nag-start ang body of Christ, ha? Yung church. Ang classic dispensationalists ay naniniwala na ito ay nagsimula sa Pentecost, sa Acts chapter 2. Ang moderate dispensationalist, kung saan ako po ay naroroon, yun po ang belief ko, mga kapatid. Ang simula ng body of Christ ay nagsimula nga, mga kapatid. Ang start ng body of Christ ay mismong sa resurrection mismo, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus. Naipaliwanag ko na yun dati, mga kapatid, sapagkat maliwanag po na sa John chapter 20, sa Ephesians chapter 4, mga kapatid, at saka po sa Colossians 1:18. Si Jesus Christ ang firstborn from the dead and He is the head of the body. Connected po ang pagsisimula ng body of Christ sa resurrection niya mismo. At malinaw po laluyang sinusuportahan ng Ephesians chapter 1 verse 20-23 na sinasabi doon noong si Kristo po ay umakyat sa langit, mga kapatid, ay ginawa siya ng God the Father na head of the church. So ang tanong ay, kailan po ba
si Kristo umakyat sa langit after ng kanya pong pagkabuhay na muli? After po ba ng 40 days? Yun po ba ang tunay na ascension ni Kristo? O mismong sa araw na siya ay nag-resurrect? Ang sagot po ay mababasa natin sa John chapter 20. Noong siya po'y nais hawakan ni Mary Magdalene, sinabi po ni Jesus Christ na, touch me not. Okay? Sapagkat hindi pa ako umaakyat sa aking Ama. At inutusan po ni Jesus Christ si Mary Magdalene na pumunta doon sa mga alagad at sabihing umakyat siya sa kanyang Ama. At nung araw ding pong iyon, yung first day of the week, nung gabi, bumalik si Kristo habang nakapinid, habang naka-close yung room kung saan naroon ang mga disciples, biglang nagpakita si Jesus Christ at sinabi niyang, peace be unto you. At nung araw na yon, nung gabi na yon, ay pinapahawakan na niya. Malaya nang lumapit, hawakan siya ng sinuman. Okay? At after po ng 40 days, saka pa lang siya totally sa gitna ng mga maraming witnesses ay umakyat, mga kapatid, sa langit. Pero nauna na po na siya po ay umakyat sa langit. Pag ilalagay niyo ang cross-reference, anong ginawa niya sa langit? Right after po ng kanyang resurrection from the dead. At bakit ayaw ni Jesus Christ ipahawak ang kanyang sarili? Ang sagot po ay nasa Hebrews chapter 9 and 10, dahil inoffer niya yung kanyang blood sa mercy seat sa langit. At ayon po sa Ephesians chapter 1, mga kapatid, doon siya ginawang head of the church. Hindi lang po sa Ephesians 1, maging sa Colossians chapter 1, verse 18, mga kapatid, ay connected po talaga yung pagiging head ni Jesus Christ, mga kapatid, sa kanya pong resurrection. Okay? At mamaya po ay tatalakayin at ibibigay ko po ang mga talatang iyon. Pero ngayon, mga kapatid, ay para po mas malinaw na malinaw sa inyo agad, ito yung pinakamagiging text natin ngayong gabi sa ating pag-aaral kung kailan po nag-start talaga ang body of Christ. Okay? Tingnan po ninyo, mga kapatid, ang Colossians 1:18. Colossians 1:18. Ito ang sabi ng Word of God. Colossians 1:18. The Bible says, and He is the head of the body, the church, who is the beginning. Si Kristo po ang simula. Hindi si Paul, ha? Who is the beginning? Kasi ang context ng Colossians 1:18 ay body of Christ. Okay? Hindi po ang creation ng mundo, ng tao. Ang context po ng Colossians 1:18 ay ang church. At sabi diyan, He is the head of the body, the church. Who is the beginning? Ano pa? The firstborn from the dead. Siya po ang panganay sa lahat ng namatay at hindi na muling namatay pa. At sabi niya, and in all things, that in all things He might have the preeminence. So sa talatang yan, pinapakita po ang pagiging head ni Jesus Christ sa church. Connected ito sa kanya pong resurrection. Okay? At mamaya po, ibibigyan natin ng diin ho yan, mga kapatid. Pati yung Ephesians 1:20 hanggang 23 and Ephesians chapter 4 verses 8 to 11, napakalinaw na connected po, mga kapatid, ang simula ng body of Christ sa kanya pong resurrection. Okay? So ngayon pong gabi, mga kapatid, ay atin pong sasagutin na itong katanungan na ito. Does the revelation of a mystery determine the beginning of its existence? Okay? So, kayo po ay umantabay lang. Kung kayo po ay nagnanais, mga kapatid, na
aralin din po, baka hindi pa malinaw sa inyo ang doktrinang ito, maaari po kayong kumuha ng inyo pong notebook and ballpen at isulat po ninyo yung bawat puntos po natin, pati mga verses, so that mga kapatid, pwede po nyong reviewin ang inyo pong ang pag-aaral pong ito by your own, mga kapatid. Maging Berean po kayo. Okay? Alamin ninyo kung totoo nga bang ang sinasabi ko ay mapatutunayan mula po sa salita ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, balikan po natin o puntahan po natin yung 2 Thessalonians chapter 2 verses 7 and 8, mga kapatid. Okay? Babasahin ko po muna ha. Ito ang sinasabi, mga kapatid, ng 2 Thessalonians 2, 7 and 8. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. Verse 8, and then shall that wicked be revealed. Okay? Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. By the light of these two verses, atin pong masasagot, mga kapatid, kung pwede po ba na ang isang mystery or secret na bagay ay nagsisimula na bago ito ma-reveal. Ayon po dito, mga kapatid, maliwanag na maliwanag that the mystery of iniquity doth already work. Pagdating po sa verse 8, mga kapatid, and then shall, future, that wicked be revealed. Okay? So, ibig sabihin po, mga kapatid, maaari po na magsimula ang isang mystery. Kasi ayon po, mga kapatid, sa mga tagapagtanggol na hanggat hindi daw nare-reveal kay Paul, ay hindi pa nag-i-exist ang body of Christ, at si Apostle Paul daw ang una nga pong member sa body of Christ. Okay? Pero mas titignan po natin, huhukayin natin, lalaliman natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Titignan natin kung si Apostol Pablo ba mismo ay may malinaw na sinabi na sa kanya nagsimula ang church. At siya ba, mga kapatid, ang unang-unang member sa body of Christ? Meron bang talagang direktang sinasabi niya, at kahit hindi direkta, yun lamang context ng kanyang sinasabi, ito po ba'y mapatutunayan? Okay? So again, mahalaga po natin itong matutunan sapagkat halos lahat ng right divider na nakikinig po sa akin, mga kapatid, na nung una ay unti-unti pong nadadala o nakukuha, mga kapatid, sa paniniwala po ng mid-acts dispensationalism. At hindi ko sinasabing mali lahat. Okay? Napakarami po na katotohanan ng tinuturo po ng mid-acts, mga kapatid. Especially, napakalinaw ng kanilang presentation sa Gospel of the Grace of God kung paano maliligtas ang tao. Kaya ako po ay nagtuturo nito hindi para sa langsangin, mga kapatid, ang mga kapatid natin. Naniniwala akong kapatid natin sila sa Panginoon. Bagamat may iba-iba tayong ibang paniniwala o pananaw sa ibang mga bagay. Pero importante po natin itong pag-aralan sapagkat sabi ko nga po kanina, affected po ang character, attitude, and practices sa loob ng church pagka hindi po natin ito na tukoy mabuti, mga kapatid. Okay? So, maliwanag po dito na nagsimula na po. Ayon dito sa sinasabi ni Apostol Pablo, yung prinsipyo ay nagpapakita na pwedeng magsimula ang isang mystery kahit hindi pa ito nare-reveal. So, atin pong iuugnay yan sa body of Christ o sa church. Kung totoo ang bagay na yon sa mystery of iniquity, okay? Bakit hindi rin ito magiging totoo? Okay? Sa mystery ng body of Christ. Totoo naman na kay Apostol Pablo unang inireveal. Okay? Sabi ng Bible ay, before Paul, mga kapatid, it was hid. Okay?
unto the sons of men. So, hindi pa talaga na-reveal yun kahit kanino. Kaya Apostol Pablo po talaga yan unang na-reveal, pero hindi nangangahulugan na hindi pa siya nag-i-exist. In fact, mamaya po ay aking babasahin mismo na si Apostol Pablo ay naniniwala na nagsimula na po ang Church of God o ang Body of Christ, mga kapatid, before siya maligtas. Okay? Ang katotohanang na-reveal ang mystery kay Paul ay hindi automatikong nangangahulugang dun lamang ito nagsimula. Dapat po nating maintindihan yan. So, the mystery was hidden, not non-existence. Okay? The mystery was hidden, not non-existence. Sa Tagalog, mga kapatid, yes, ang mystery ay nakatago, pero hindi nangangahulugan, hindi pa ito umiiral. Okay? Ito ang sinasabi, mga kapatid, ng Romans 16:25. Romans 16:25, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So, maliwanag po dito, mga kapatid, na yung mystery tungkol sa body of Christ was kept secret since the world began. Yan po ay sinusugan pa ng Ephesians 3:9. Sabi po ng Ephesians 3:9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Okay? Now, mas ipapaliwanag ko pa ang mystery ng body of Christ kasi inaakala po ng marami, may nagtuturo din po na hindi po right divider, mga kapatid, na naniniwala din naman daw sila sa mystery. According to Ephesians chapter 3, na sa verse 6 o verse 5 and 6 na nakasulat doon, ang mystery ay hindi nalaman ng mga Hudyo na sa panahon pa lang ito ay gagawin ng Diyos na ang mga hintil ay pag-iisahin sa body of Christ. Yun po yung mystery na alam po ng marami pang mga kapatid kahit hindi natin kasama. Okay? Pero hindi lamang po 'yon. Napakalawak po ng mystery. Ang mystery po mismo, mga kapatid, na tinutukoy ng Apostol Pablo dito sa Romans chapter 16:25 ay ang buong panahon. Ang buong panahong ito after po ng death ni Jesus Christ, after ng death, burial, and resurrection of Jesus Christ, hanggang rapture, yan po ay ang kabuuan ng panahon ng church. Ito po'y di nakita ng mga propeta. Ayon sa Daniel chapter 9, mga kapatid, right after ng cutting off of the Messiah, papasok po agad ang 70th week, which is the 7 years tribulation. So, according po, mga kapatid, sa lens ng prophecy, ayon kay Daniel, wala po at di nakita ang panahong ito ng biyaya o panahon ito ng church period. Kaya po, napakaganda, napakalawak at tinatawag din po itong parenthetical period. Nasa parenthesis. Ibig sabihin po, isiningit sa programa ng Diyos sa bansang Israel. Okay? Ngayon, mapapasin po natin na hindi sinabi na ang mystery ay nagsimulang umiral nang ito ay i-reveal. Wala tayong makikitang ganyan, mga kapatid. Ang kanyang diin ay nasa pagtatago nito, hindi sa pagsisimula. Okay? So, dapat maging malinaw po yan sa inyo, mga kapatid. Yang mga talatang iyan ang ginagamit nila at pinapatunayan nila na bago si Apostol Pablo, yaan ay nilihim. Okay, tama, walang problema doon. Talaga namang inilihim bago si Apostol Pablo at ang Diyos mismo ang naglihim. Pero hindi po nangangahulugan yan. Ang issue dyan, ang topic dyan, ang subject dyan ay hindi po ang pagsisimula nito, kundi ang pagtatago nito at kailan ito in-reveal. Sa simpleng salita, mga kapatid, may malaking pagkakaiba ang hidden at non-existence. Wag nating igigiit
Okay, kung may nakikinig sa akin dito na mid-acts, wag nating igigiit na ang ibig sabihin ng hidden ay non-existent. Hindi po. Ang isang bagay ay hindi maaaring itago kung wala naman itong existence. Bakit mo itatago ang 10 piso kung wala namang 10 piso? Dapat nag-i-exist muna yung 10 pesos bago ko itago yung 10 pesos para di makuha nung nangungupit. Di ba, mga kapatid? Ganun lang po yun. Kaya ang pagiging lihim ng mystery program o yung pagiging lihim, mga kapatid, sekreto ng body of Christ before Apostle Paul ay hindi patunay na wala pa itong operasyon o ito po ay hindi pa realidad bago ito ihayag kay Apostle Paul. Dapat maintindihan po natin yan, mga kapatid. Okay. Paul received the revelation, not necessarily the beginning. So tandaan po natin, ang natanggap ni Apostol Pablo ay revelation ng body of Christ, ng mystery program. Okay, hindi po niya, sa mga talatang ating babasahin, hindi niya sinasabi ang beginning nito. Okay? Sige, tignan po natin ang Galatians 1:11 to 12. Okay? Galatians 1:11 to 12. The Bible says, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." So, ang sinasabi lang na Apostol Pablo, yung ebanghelyo o yung kanya pong mensahe na ipinapangaral ay hindi galing sa tao, hindi galing kay Peter, hindi galing sa 12 disciples. Sabi niya, neither receive it of man. I neither receive it of man. Ibig sabihin, hindi siya tinuruan, hindi siya tinuturan ni Peter o ng 12 disciple. Hindi po. Sabi niya, neither was I taught it. Hindi ako tinuruan nito. So, ibig sabihin, hindi po ang ebanghelyo o mensahe ni Apostol Pablo ay hindi continuation ng mensahe ng 12 disciples. Yun lang po ang ibig sabihin nito. Okay? Sabi niya, but by the revelation of Jesus Christ. Kaya po, mula po Acts chapter 9, mga kapatid, ay nagsimula na po ang revelation ng body of Christ kay Apostle Paul. Pero again, hindi po pinag-uusapan diyan kung kailan ito nagsimula, kung kailan nag-exist, mga kapatid, ang church o ang body of Christ. Ephesians chapter 3 verses 3 to 5. Anong sabi ng Word of God? Ephesians chapter 3 verses 3 to 5. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So, malinaw na si Apostle Paul ang tumanggap ng espesyal na revelation ng doktrina sa mystery program ng church, mga kapatid. Subalit dapat nating pansinin, ang binibigyang diin dito ni Apostol Pablo ay ang mga talatang ito ay revelation of the mystery, hindi beginning of the mystery o beginning of kung ano man ang nasa mystery program, which is yun yung church, yun yung body of Christ. Hindi po yan ang pinag-uusapan dyan sa mga talatang yan. Okay, hindi po yung beginning, kundi ito po ay revelation. Kagaya nga po ng akin pong example kanina. Paano mo nga naman ipakikita o ito, paano mo nga naman itatago ang mystery o ang isang bagay kung hindi mo na ito iiral? Maaaring ito'y idea, pwedeng truth, pwedeng itago yung truth, kahit hindi pa ito umiiral, kasi pag pinag-aralan po ninyo, kailan po ba talaga nag-exist sa mind of God ang body of Christ? Kailan po nagplano ang Diyos? Before the foundation of the world. Pero yung kaganapan nito, mga kapatid, ay naganap mismo noong si Jesus Christ ay nabuhay muli mula sa mga patay. Okay? Yun po yun, mga kapatid. Pero,
Ang tagal pa bago po na-reveal kay Apostle Paul. Okay? Sapagkat may transition period na nangyayari from early acts hanggang sa maligtas si Apostol Pablo. Ang revelation at existence ay hindi magkaparehong bagay. Maraming bagay sa plano ng Diyos ang umiiral muna bago niya ito ihayag sa tao sa tamang panahon. Amen? So, dapat nating maintindihan po yung bagay na yan. Next, the body of Christ existed before Paul's conversion. Paano natin patutunayan, mga kapatid, na ang body of Christ ay nag-i-exist na before si Apostol Pablo ay masaved sa Acts 9? Tignan nga po natin ito, mga kapatid, sa Romans 16:7. Anong sinasabi po sa Romans chapter 16, verse 7? Romans 16:7, the Bible says, "Salute Andronicus and Junia, my kinsman, and my fellow laborers who are of note among the apostles." Look at this. "Who also were in Christ before me." Di ba malinaw? Ang sabi po dyan, sila, yung nabanggit po niya, si Andronicus, si Junia, mga kapatid, ay na kay Kristo na, ay in Christ na before me. Okay? So, sa Bible po, mga kapatid, dalawa lang naman po eh. It's either you are in Adam or you are in Christ. Sapagkat ang mga mid-acts, sinasabi nila, dalawa po yung in Christ. Okay? Yung unang in Christ ay yung mga disciples, yun yung 12 disciples at mga naligtas during Acts period before si Apostle Paul. Ang tawag nila dyan ay the little flock. Okay? So in Christ din daw yun. At sila, at tayo ngayon na nasa teaching ni Apostle Paul, after nang namaligtas si Apostle Paul, especially tayo mga Gentiles, tayo daw po ay in Christ din. So, dalawa po ang body na tinutukoy po nila. Pero sabi ni Apostle Paul, there is only one body. Okay? Wala pong tinuturo si Apostol Pablo at maging si Jesus Christ na may dalawang Church of God. Ha? Sa panahon po ni Apostol Pablo, ang Church of God ay tumutukoy po sa body of Christ. Kaya kong patunayan yan sa inyo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy lang ng pagbabasa ng mga kapatid, ng 1 Corinthians. Pag binasa po ninyo ang buong 1 Corinthians, ay mapatutunayan po natin na ang Church of God ay mismong ang body of Christ. Okay? Tandaan po natin yan. At kasama dyan si Peter. At ang 12 disciples. Yung 1 Corinthians lang 1 Corinthians. Ilang talata po ba yung 1 Corinthians? Ilang chapter po ba yan? Yung 1 Corinthians. Di ba? Yan po. Basahin nyo lamang po ng buo yan. Makikita mo ninyo, mga kapatid, especially sa 1 Corinthians chapter 12. Malinaw po na makikita ninyo na ang Church of God ay siya mismong ang body of Christ. Okay? Ngayon, okay malinaw po sa inyo Romans 16:7, in-acknowledge ni Apostol Pablo na meron ng in Christ before him. Napakahalaga po ng talatang yan. Kaya wag po ninyong kakalimutan, mga kapatid. Okay? Kung may mga taong in Christ bago pa si Apostle Paul, listen, at ang in Christ, ang Church of God at ang body of Christ ay iisa, ay magiging mahirap ipagtanggol ng mga may pananaw na hindi po ganon. Okay? Ay nagsisimula pa lang ako magbigay ng proof, mga kapatid, dahil mismong si Jesus Christ ay umamin. Si Kristo mismo ay umamin na yung pong mga tao na naligtas bago si Apostol Pablo ay mga
in Christ na mismo. Si Kristo mismo ang nagsabi. At katawan niya mismo. Oh, nasaan yon? Tanungin niyo ako, nasaan yon? O, di ito na nga po. Next, the church Paul persecuted was Christ's own church. Okay? At yan po ay kaparehas ng body of Christ at ng Church of God. Tingnan po muna natin mga kapatid itong Acts chapter 8 verse 3. Yung pong pinipersecute ni Apostol Pablo na church bago siya masave ay yun mismo ang body of Christ. Look at this. Sa Acts 8:3, itong sabi ng Bible, as for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. So nabanggit yung church dyan, ayon po sa mga Midax, ito po ay yung church of the kingdom. Ito yung little church, little flock, mga kapatid. Hindi daw po ito ang body of Christ. Okay, sige. Tignan natin kung papasa po ba, kung wala bang butas ang yung paniniwalang yon. Okay? So, makikita natin dito na meron ng church. Wala dito sa akin pong outline mga kapatid, pero bigla kong naalala yung 1 Corinthians chapter 10 verse 32. Yun ang ginagamit ng lahat ng right divider para patunayan na merong tatlong klase ng grupo ng tao sa mundo. Okay? Ano po yon? Ano po yon? Give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. So, tatlo lang po. Doon po sa church of God ay sa panahon mismo ng New Testament, mga kapatid, ay hindi sinabing churches of God para magiging lehitimo ang paniniwala at may mapatutunayan na iba yung kinalalagyan ng 12 disciples na in Christ din according to sa kanila, at iba yung mga disciples ni Apostle Paul. Hindi po totoo yun. Sapagkat mga kapatid, after po na maligtas ni Apostol Pablo, nagkaroon po ng pagsasama-sama, bagamat meron silang struggle pagdating sa doktrina mga kapatid, pero kailanman hindi sinabi ni Apostol Pablo at maging ng 12 disciples na sila po hindi magkakasama sa body of Christ. Okay? So, now, tingnan po natin mga kapatid. Galatians 1:13. Itong church na ito sa Acts chapter 8 verse 3, ito po yung church mismo na pinipersecute ni Apostol Pablo. Ito ang sabi niya sa Galatians 1:13. For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure, look at this, I persecuted the church of God and wasted it. So yung church of God na ito ay the same. Ito yung church of God na sinasabi sa 1 Corinthians 10:32, give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. So ito po yung church of God mismo na pinipersecute ni Apostol Pablo. Oh, isa pa. 1 Corinthians 15:9. Anong sabi rito sa 1 Corinthians 15:9? For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Ayun. So, inamin muli, 2 beses na sinabi ni Apostol Pablo na siya po ang nag-persecute sa church of God. At ito ang maganda. Nung sinabi niyang, for I am the least of the apostles. Sino yung mga apostles na tinutukoy niya? Pagbabasahin niyo po yung mga preceding verses, pag sinabi kong preceding, yung mga talata before verse 9, ang tinutukoy niya pong mga apostles ay ang 12 apostles. At ang sinabi po niya, I am the least of the apostles. Pag sinabi niyang list, siya po yung pinakahuli.
Siya po yung sabihin natin, kasi ang context po nito ay yung pagpipersecute nga sa church. So, pag sinabing list, para bang kung sa magkakapatid ay ano ito? Pinakakakaunti ang pribilehiyo. Okay? O pinakahuli. Yun ang ibig sabihin. Pero, mga kapatid, nalalaman po natin na sa earthly ministry ni Jesus Christ, talaga namang ang mga apostles, ang 12 apostles, ay walang kinalaman sa body of Christ noon. Pero, after po mga kapatid, after po na-realize ng 12 disciples na ang Diyos ay may pakikitungo na sa mga hintil, si Peter nga mismo ay isa sa lehitimong kinikilalang teacher ng Corinthians. Kaya nga isa si Peter sa pinagtatalunan ng Corinthians eh. Sabi po ng mga carnal Corinthians, ako ay kay Pablo. Sabi ng iba ay ako naman ay kay Apollos. Sabi naman ng iba ay ako ay kay Cephas. Si Cephas po mga kapatid ay si Peter. Sabi ng iba naman na feeling na pinaka-spiritual, kami ay kay Kristo. Kaya ang sagot ni Pablo, is Christ divided? Ibig sabihin si Apollos na Hudyo at si Peter na Hudyo din ay na kay Kristo. At ang sabi mga kapatid ni Pablo, is Christ divided? Nahahati ba si Kristo? Ibig sabihin, kasama sila lahat kay Kristo. Na in Christ sila lahat. Sila pong lahat ay nasa body of Christ. Kaya ang katuruan, mga kapatid, tungkol sa usaping ito ng pagsisimula ng church, hindi po pareho ang teaching ni Apostol Pablo sa teaching ng mga mid-acts. Pagdating dito sa usapin kung kailan nagsimula ang body of Christ at kasama ba ang 12 disciples sa body of Christ, hindi po sila pareho. Okay? Kaya dapat maintindihan po natin ito lahat para alam natin sumagot. Let us contend for the faith. Huwag tayo makipag-away, but dapat alam ninyo, dapat alam natin kung alin yung tama sa mali. Dapat alam natin kung alin po yung puti sa putim. Puti daw, pero putim eh. Ano yun? Gray. Gray, mga kapatid. Dapat alam natin, dapat kaya nating makilatis, dapat hindi tayo color blinded. Dapat gamay natin ang mga verses. Sapagkat ito'y napakahalaga, mga kapatid. Okay? So, kinakailangan atin po itong magamay, mga kapatid. Okay? So, di ba? Palinaw na po ng palinaw. Sabi sa Acts chapter 8:3, si Paul na dating Saul, talagang pinakikita rito na talagang kanyang hinuhuli at pinibilanggo yung mga disciples ni Jesus Christ. Okay? Pagdating po sa Galatians 1:13 and 1 Corinthians 15 verse 9, pinapakita po dito na talagang inamin ni Apostol Pablo na ang pinipersecute ko yung Church of God. Now, ito. Tanungin natin si Jesus Christ mismo. Ayon sa kanyang mga sinabi dito, sa Acts chapter 9 verses 4 and 5, ano po ang sabi ni Jesus Christ? Sino ang pinipersecute ni Apostle Paul? Diba? Dito na save si Apostle Paul sa Acts chapter 9. Di ba nakausap niya ang Panginoong Jesus na doon sa daan of Damascus? Anong sabi ni Jesus Christ? Look at this. Tingnan niyo po mga kapatid sa verse 4 and 5. The Bible says, and he fell on the earth. Sino yun? Kasi nangangabayo po sila eh. Si Apostol Pablo ay nakasakay sa kabayo noon at siya po'y nahulog sa lupa. Ano sabi rito? And heard a voice saying unto him, si Saul pa noon, hindi pa siya si Paul. Saul pa lang ang kanyang pangalan. Sabi niya, Saul, Saul, why, look at this, why persecutest thou me? Sino ang pinipersecute? Ayon kay Jesus Christ? Siya mismo, si Kristo mismo ang pinipersecute. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, ang pinipersecute niya ay ang Church of God. So, anong ibig sabihin? Si Apostol Pablo ay umaamin na ang pinipersecute niya ay ang Church of God
At ayon kay Kristo, yung Church of God ay si Kristo mismo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po ng mga kapatid, na kay Kristo mismo, in Christ mismo, yung mga disciples na yon na pinipersecute ni Apostol Pablo. And he said, "Who art thou, Lord?" Again, tingnan niyo mabuti. And the Lord said, "I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks." Oh, dalawang beses na sinabi po ni Jesus na ang pinipersecute ni Saul ay walang iba kundi siya, si Kristo mismo. Nakita niyo po yan? Dalawang beses sinabi po, mga kapatid. Dalawang beses na sinabi po, mga kapatid, ni Apostle Paul that I persecuted the church of God. At dalawang beses din po na sinabi ni Jesus Christ na thou persecutest me. You persecutest me. Dalawang beses sinabi yun ni Jesus Christ. Hindi si Jesus ang personal na hinahabol ni Saul sa lupa. Ang inuusig niya ay ang mga mananampalataya bago maligtas si Apostol Pablo. Ngunit sinabi ni Kristo, "Why persecutest thou me?" Ipinapakita nito, mga kapatid, na ang isang tunay at umiiral ng union, may pagsasanib na ang mananampalataya. Okay? At si Kristo, bago pa lamang po magsimula ang apostolic ministry ni Apostol Pablo. Yan ang dapat nating maintindihan. Okay? Totoo po na iba ang message ni Apostol Pablo. Pero, yung pong mga tao na nauna sa body of Christ ay hindi po hintil, kundi mga Hudyo. Maliwanag po yan. Inamin po yan ni Apostol Pablo to the Jew first and also to the Greeks. To the Jew first. Sapagkat alam din ni Apostol Pablo na ang mga Hudyo ang nauna sa body of Christ bago ang mga Gentiles. Dapat po maging malinaw yan sa atin, mga kapatid. Ha? Next. Malinaw na sa inyo na ang pinersecute ni Apostle Paul ay si Jesus Christ mismo at na tumutukoy sa mga mananampalataya, which is the Church of God. Christ became head, listen, through resurrection and exaltation. Okay? Tingnan po natin ito. Pansinin po natin ito mabuti, mga kapatid. Napakaganda po nito. Ha? Christ became head of the church through resurrection and exaltation. Ephesians 1:20-23, the Bible says, which he wrought in Christ when he raised him from the dead. Tandaan niyo yan. Nung binuhay po ang Panginoong Yesus from the dead, ay mayroong makasaysayang pangyayari. At ang sabi yan, and he set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Ayon kay Apostol Pablo, mga kapatid, si Kristo ay naging head over all things to the church. Kailan? Pagkatapos ng kanyang resurrection at exaltation. Ulitin ko po, ang exaltation ni Kristo at pag-aalay po niya ng kanyang dugo, mga kapatid, sa mercy seat sa langit, at nung siya dineclare ng God the Father na siya po ay ipinaupo sa kanang luklukan ng Ama, ay hindi po after ng 40 days. Hindi po. Nung mismong resurrection ni Jesus Christ yan. Makikita nyo po yan, hindi ko na isinulat dito. Mga kapatid, makikita nyo po yan sa John chapter 20, verse 17 yata. Okay? Verse 17 pa ba? Tuloy-tuloy lang. Makikita nyo po yun, mga kapatid. Ayon kay Paul, mga kapatid, malinaw po, ha? Paulit-ulit kong sinasabi,
na naging head over all things to the church, si Apostle Paul, si Jesus Christ, mga kapatid, nung time na yon na siya po ay umakyat sa langit. Listen, kung ang church ay kanyang body at siya ang head nito, dahil sa kanyang pagkabuhay na muli at pag-upo sa kanan ng Ama, natural na doon natin nahanapin ang simula ng body of Christ. Hindi sa mas huling conversion ni Paul. Okay? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Next, Christ's ascension, ito na, and giving ministry. Pinatutunayan po ng susunod nating talata na after ni Jesus Christ bumaba, ay nagbigay po siya ng gift. Okay? Ng man gift. At alam po natin yon, doon mismo sa first day of the week at night, John chapter 20 pa rin, ay bumaba si Kristo at doon po niya, mga kapatid, sinugo ang 12 disciples. Okay? Bagamat ang flavoring ng kanilang ministry ay nakaayon po sa continuation, mga kapatid, ng prophetic program, gayon pa man, mayroon pong overlapping na nangyayari at transition period pagkatapos mismo ng resurrection ni Jesus Christ. Kaya, tingnan niyo po ang Ephesians chapter 4, verse 8 to 11. Ephesians chapter 4, verses 8 to 11, the Bible says, "Wherefore he saith, when he ascended on high." O, kailan yon? Sinabi ko na sa inyo kanina. John chapter 20, Ephesians chapter 1, mga kapatid, verse 22, 23. Ito, anong nangyari nung siya po'y umakyat? Mga kapatid, si Jesus Christ mismo, when he ascended up on high, he led captivity captive. Sino itong yung inakay niya, he led captivity captive? Sino yan? Yun yung mga tao sa Old Testament na naiwan dun sa Abraham's bosom, na nakasulat mismo mga sa Matthew chapter 27, verses 51 to 53, Matthew 27 verses 51 to 53, nung si Kristo po ay nabuhay muli, ay nag-resurrect po yung mga nasa ilalim ng lupa. Yung natutulog nilang katawan ay nabuhay muli at dinala ni Kristo sa holy place. And that holy place is I believe, New Jerusalem na nasa langit na po. Na yung New Jerusalem na yun na yung siyang bababa pagdating po ng consummation of all things sa eternity future. Okay? So, yan yung mga ginawa ni Kristo. Nung siya'y umakyat sa langit, ay isinama niya po, mga kapatid, yung mga nabilanggo doon sa ilalim ng lupa. At anong sumunod? Look at this. And gave gifts unto men. Nagbigay po siya ng kaloob sa mga tao. Okay, may open and close parenthesis. Kasi nililinaw nito kung ano talaga ang nangyari. In between. Okay? Now, sabi niyan, that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? San siya po galing? Bago daw po siya umakyat sa langit, mga kapatid, san muna siya galing? Bumaba muna siya sa ikalaliman ng lupa. Sabi ng ibaan, yan ay body niya yan. Hey, mga kapatid, hindi po inilibing ang katawan ni Kristo 6 feet below. Kasi nandun siya sa cave. Hindi po siya inilibing sa ilalim ng lupa. Pero ang sabi diyan, pumunta muna si Kristo sa ikalaliman ng lupa. Ang tinutukoy diyan, yung kaluluwa niya, bumaba doon sa ilalim po ng lupa at meron po siyang activity na ginawa doon. So ayon po sa context nito ay kinuha po niya yung mga nandoon sa ilalim ng lupa. And then iniakyat niya sa langit. Okay? Ituloy natin. He ascended is the same also that ascended up far above all heavens
that he might fill all things. Aba, ang ganda. Connected na connected po sa Ephesians chapter 1. Mga kapatid, yung all things, yung fill all things. The body of Christ that filleth all in all. Yun ang pagkakasabi doon sa Ephesians chapter 1 verse 23. So, consistent. Pero ang gusto kong mapansin ninyo, bumalik kayo sa verse 8. Ang sabi doon, he led captivity captive and gave gifts unto men. Imaginary, tanggalin po natin kasi hindi naman talaga kasama sa sentence yung nasa close and open parenthesis. So, ang kasunod agad ay verse 11. Oh. Verse 11 agad. 8, then verse 11. Kasi yun lang, doon lang po nagtapos yung close parenthesis. Anong kasunod ng verse 8? Dapat, nung, and gives unto men. Ano yun? Sino yun? And he gave, ayun, verse 11, he gave some apostles, so some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. So yung pong gifts na yon ay mga man gifts. So, tanong, kailan po si Jesus Christ nagbigay ng gifts unto men? Si Apostol Pablo ba ang una? Hindi. Yan mismo ay ang 12 disciples. Pero, especially si Apostol Pablo, dahil po yung revelation of the mystery kay Paul binigay. Kasi special apostle din si Apostle Paul para sa mga Gentiles. Pero, ang apostles po sa body of Christ ay hindi lamang si Apostle Paul. Marami. Kasama po dyan ang 12 disciples. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 3, kasama po si Peter. Mamaya pa, may magbabasa po ako sa inyo mamaya ng talata pa na mga Jews ay mga siyang ginamit ng Diyos para sa mga Gentiles. Mamaya, papakita ko sa inyo Hindi lang si Apostol Pablo, mga kapatid. Pero siya mismo ang pinuno. Si Apostol Pablo mismo, specific ang kanyang calling for the Gentiles. So, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Sabi po ng mga mid-acts dyan, yung apostles and prophets dyan, hindi yan ang 12 apostles. Pag i-connect nyo po yan sa 1 Corinthians 15, mga kapatid, sa 1 Corinthians 12, at saka sa Ephesians chapter 2, maliwanag po dyan na mas malaki ang tsansa ng katotohanan na ang 12 disciples yan. Okay? Kasi sabi po nila, hindi yan ang 12 disciples, may new sets, may new set of apostles na kasama ni Paul. Hindi kasama doon ang 12. Speculation lang po yon. Pero kung babasahin ba ninyo by context ang 1 Corinthians chapter 15, sabi niya, I am the least of all the apostles. Sabi ni Paul. Sino yun? Ang 12 disciples yun. Okay? Makikita rito mga kapatid na ang ascended Christ ay nagsimulang magbigay ng gifts and ministerial offices sa kanyang church. Ang focus ni Paul ay nasa ascension ni Kristo. Mapansin niyo ba yan? Bilang pundasyon ng kanyang ministry bilang head. Bakit ba natatakot ang marami nagsasabi nila na hindi pa umiiral ang church? Kasi wala pa si Apostle Paul. Mga kapatid, si Apostle Paul ay nirevealan, pero ang church, ang pinakamahalaga sa pagsisimulan ng church ay ang head of the church. Hindi po ang hindi po yung pagre-revealan niya. Kaya sabi ko nga sa kanila, ang sabi ng Bible, mga kapatid, ay church. Sabi niya, ang church of Christ, o iglesia ni Cristo. Nasa Romans 16:16 yan. Ang tawag din po kasi mga kapatid sa local churches o sa mga ligtas ay iglesia ni Cristo.
Hindi po yan yung INC na nag-umpisa sa Pilipinas noong 1914. Hindi po yan ha. Kinuha lang nila yon, hindi po sila yon. Tayo po ang tunay na Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Okay? Now, yan po ay Church of God, hindi Church of Paul. Yan po ay Church of Christ, hindi po Church of Paul. Yan po ay Body of Christ, hindi po yan Body of Paul. Kaya, huwag niyo naman masyadong i-magnify si Paul. Ang i-magnify natin ay si Jesus Christ. Okay? Yan, mga kapatid. Ito na. I-conclude na po natin na talagang si Jesus Christ ang head ng church at connected po ito talaga, mga kapatid, sa kanya pong resurrection. Colossians 1:18. Look at this. Binasa natin ito kanina bilang pinaka-text natin. Okay? Colossians 1:18. And He is the head of the body. Look at this. The church, who is the beginning, the firstborn, look at this, from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, yung head ng church ay si Jesus Christ. At sabi niya, who is the beginning? Siya rin po ang simula. He is the Alpha and Omega. Pagdating sa konteksto ng church, siya po ang simula, hindi si Paul. Ulitin ko ha, si Kristo ang Alpha, si Kristo ang Omega. Si Apostol Pablo ay binigyan lang ng special task, ni-reveal sa kanya ito, pero hindi sa kanya nagsimula. Okay? The firstborn from the dead. So again, connected po mga kapatid, ang pagsisimula ng pagiging head ni Jesus Christ sa church sa kanya pong pagkabuhay na muli. That in all things He might have the preeminence. Mapapansin natin na iniuugnay lagi ni Apostol Pablo ang pagiging head ng body sa kanyang firstborn from the dead. Diba? Nakita niyo yun? Sa firstborn from the dead ni Jesus Christ. Muli, ang emphasis ay nasa kanyang resurrection. Hindi sa conversion ni Paul. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Okay? Ngayon, nais ko po mga kapatid na dito tayo magtapos. Gusto ko lang ipaunawa sa ating lahat na yung church na pinipersecute, mga kapatid, ni Apostle Paul ay ina-acknowledge mismo ni Apostle Paul na kasama sa body of Christ. Tignan niyo po itong Romans 15. Tignan niyo. Romans chapter 15. Tingnan po natin itong bandang ibaba, mga kapatid, sapagkat may plano itong si Apostol Pablo eh. May plano po siya. Tingnan niyo po itong sinasabi niya rin sa verse 25. Okay? Dito tayo magtatapos ha. Romans 15 verse 25, sabi niya, but now I go unto Jerusalem to minister unto the saints. Okay? So meron pong mga saints sa Jerusalem. Eh sino po ba 'yon? Di po ba yan yung mga converts sa Acts chapter 2? Di ho ba? Oh. Ano ba? Bakit siya pupunta doon sa Jerusalem? Magmiministeryo. Magtutulong po siya. Bakit? Tingnan po ninyo verse 26. For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which is at Jerusalem. Bakit po ba naghirap itong mga kapatid sa Jerusalem? Dalawa po ang reason. Una, 'di ba sa Acts chapter 5, binenta po nila yung ari-arian nila, yung church sa Jerusalem. No, wala pong nangangailangan ng time na 'yon sapagkat binenta po nila lahat ng ari-arian po nila.
Okay? Now, yun po ang unang reason. Pangalawang reason, nagkaroon po ng taggutom, ng famine sa Jerusalem. Yan po ang historical account kung bakit may mga mahihirap sa Jerusalem na mga kapatiran. But ituloy po natin. Look at this sa verse 27. Anong sinasabi rito? Sabi rito, it hath pleased them verily, and their debtors they are. Sino? Sino po yung debtors sa kanila? Para bang sino mang may utang na loob sa mga saints sa Jerusalem? Sino? Ang Macedonia and Achaia, na sila ay nagkaroon ng certain contribution para po ibigay sa mga kapatid sa Jerusalem. So ito pong mga santo, itong mga mananampalataya sa Jerusalem na bunga po ng Acts chapter 2 sa pangangaral ni Peter, mga kapatid, ay kinikilala ni Apostol Pablo na mga kapatid sa Panginoon. Hindi po sila other group, mga kapatid. Look, tingnan niyo mabuti. Sabi niya sa verse 27, it hath pleased them verily, and their debtors they are. Look at this. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things. Ibig sabihin po, ang mga hintil daw, dahil sa mga Hudyo na nasa Jerusalem, na nauna, mga kapatid na naligtas, ay naging partakers. Sila po ay naging kabahagi ng mga spiritual na bagay. So, ang sabi naman ni Apostol Pablo, ang duty naman ng mga hintil na ito, their duty is also to minister unto them in carnal things. Anong carnal things? Material things. So, makikita nyo dito ang principle ng pagbibigayan. Kung ano ang meron ka, yun ang ibibigay mo. Itong mga kapatiran sa Jerusalem, na siyang unang naligtas, ay naging partakers ang mga Gentiles sa pamamagitan nila. So nakinabang po ang mga hintil sa pamamagitan ng spiritual ministering ng mga Hudyo sa Jerusalem. Ngayon, bumabawi naman sila. Kung ano naman ang meron sa kanila na material na bagay, yun yung carnal things na sinasabi, i-reciprocate lang po nila yon. Papalitan lang nila. So makikita nyo, sa ating simbahan, ganun. Kung meron kang pastor na nagbibigay sa iyo ng spiritual na mga bagay, ang iyo namang duty, duty pala yan eh. Ang principle yan, duty naman pala talaga eh. Dapat lang naman talaga. Look at this, mga kapatid, sa verse 27, again, their duty is also to minister unto them in carnal things. Kita niyo ba yan? Napakalinaw ng salita ng Diyos. Kaya kapag sasabihin po ng marami ng iba, especially na nasa mga mid-acts, pag sinabi nila na hindi kasama sa body of Christ ang church ng Acts 2, sino po ba ang church sa Acts 2? Sila po yung Church of Jerusalem. Sila po yan na naghirap, at ngayon po, mga kapatid, kinikilala ni Apostol Pablo at nag-contribute pa sila para lamang po makakain sila dahil naghihirap sila doon. O, tingnan nyo, meron pa dito sa 1 Corinthians 16, 1-3. Ano ang context nito? Bakit po nagkakaroon ng contribution din dito? At inutusan pa ni Apostol Pablo ang ibang mga churches sa Galatia na magkaroon po ng pag-iimpok, nagkaroon ng contribution. Bakit? Anong reason? Look at this. 1 Corinthians 16:1 hanggang 3. The Bible says, now concerning the collection for the saints. Para saan ang collection? For the saints. Sino yung saints na yon? Ayan, abangan nyo. As I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Sabi niya, nag-utos na ako sa mga simbahan sa Galatia, kayo ding mga Corinthians. Mag-contribute kayo. Anong sabi niya sa verse 2? Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in his store,
as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So, inutusan ni Apostol Pablo, kayo ay mag-ipon, mag-impok kayo. Para pag pumunta ako dyan, wala nang offering, wala nang gatherings. Every first day of the week, tuwing kayo'y mag-gather. Oh, kita nyo? Oh. Yan ang context niyan. Kayo ay magtabi. Kung anong makakaya ninyo, paano kayo blessed ng Panginoon. Yan po ang context niyan. At saan ho dadalhin? Yan ay collection for the saints. Saan po dadalhin? Look at this, verse 3. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your, what? Liberality unto Jerusalem. So, same yung pong pupuntahan ng collection for the saints na yan. Saan? Sa church sa Jerusalem. Yan yung Church of God na pinipersecute ni Apostol Pablo bago po siya masave. At yan po ay kasama mismo sa body of Christ. Bakit maggaganyan-ganyan, magkakaroon pa ng collection si Apostol Pablo kung hindi naman related sa body of Christ yung mga yan? Okay? Yung mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya mga kapatid, yan po ang masyadong napakamapanganib kapag mas marami na pong binabasang mga articles, teaching ng tao kaysa sa Biblia mismo. Ay lalo pa ngayon, ang alam ni AI, ang alam na ChatGPT, pag sinabi mong dispensationalist, mid-acts. Kaya pag nagtanong ka kay ChatGPT, kay AI, kay Gemini, mga kapatid, sasabihin niya sa iyo, ang ituturo niyang doktrina sa iyo ay doktrina ng mid-acts. Kaya ngayon, marami po ang napupunta ho sa mga mid-acts kasi katulong na nila si AI para sabihin ang doktrina nila. Pero listen, kapag bumasa lang tayo ng Bible, pag binasa lang natin plainly ang salita ng Diyos, hindi ho tayo maliligaw. Okay? Kaya, kung mga kapatid, mahalaga yan. Gamayin natin yan. Tayo po ay moderate dispensationalists. Naniniwala tayo na ang body of Christ ay nagsimula po sa resurrection mismo ni Kristo. Hindi sa Acts 2, hindi po mga kapatid sa Acts 9, o hindi din sa Acts 13, at hindi rin po sa Acts 28.